Mga idol, welcome back to my channel. So another trivia and another information na naman ang i-share ko sa inyo, at for sure na dapat maging aware kayo dito, especially doon sa mga wala pang national ID. So sa mga wala pang national ID, kung mapapansin po ninyo, meron na po tayo ngayon tinatawag na eGov, na kung saan ay pwede po natin ma-download yung national ID natin using po doon sa website na binigay ni PSA. So sa PSA po na ito, kung makikita po natin, i-input lang po natin dito yung mga information na kailangan natin, and magse-selfie lang po tayo, lalabas na po dito yung information at yung mismong national ID natin. So ang karaniwan po kasi na ginagawa ng iba, marami na po sa social media ang nagkalat ngayon na nagpo-post sila at sinasabi nila na kung meron na kayong copy nito is pwede po nilang i-print, pwede po nilang gawing tawag dito yung PVC or parang card na ATM. So as per PSA po, naglabas po sila ng advisory. So makikita nyo dyan, i-flash po natin sa screen natin, na mahigpit po nilang ipinagbabawal ang pag-reprint, pagkakaroon ng replica ng national ID. So ibig sabihin po, pwede nyo po ipakita lang gamit yung site na yon kung may verification na mangyayari. For example po, is gagamitin po sa government, ganyan. So hindi po siya pwedeng ipaprint yung mismong national ID na galing sa website, na dahil po yung nagpiprint is paari po siyang makasuhan dito. So pwede po siya magmulta ng 1 million to 3 million, tapos 3 to 6 months ay 3 to 6 years na pagkakakulong. So mabigat po yun dahil hindi po siya authorized mag-print niyan, no? Sa halagang 150 pesos lang maaari ka pang makulong. So yun nga, no, sa mga nagbabalak magpa-print ng kanilang national ID, so bawal na bawal po 'yan. Pero kung mapapansin nyo, meron dalawang national ID na lumabas, 'di ba? Yun yung temporary na linabas ng PSA. Yung temporary is yung parang black and white yata yung style nun. So yon, tapos 'di ba inano po nila yon, dinidistribute nila sa mga barabarangay. So, ang pagkakaalam ko, 'di ba sobrang laki po nun. So, pwede po ata 'yun gawing size ng ATM para nadadala nyo kahit saan. So, 'yun lang yung pwedeng gawin, na pwedeng siyang i-resize. So, bawal siyang i-edit, pero pwede siyang i-resize. Alam ko 'yun, mga ganon. Pero istago nyo pa rin yung original nun. Pero yung pong PVC na katulad ng national ID, nalilabas nila yung pinaka PVC na plastic. So bawal gawin na PVC ulit na national ID din na ganon. So bawal siyang ipa PVC kasi hindi po authorized na mag-print yung mismong nagpiprint po niyan, or yung printing press na kung saan ka man pwede mag-print. Hindi po siya authorized ng PSA, hindi siya PSA para mag-print po niyan. So tanging PSA lamang po ang nagpo-produce or nagpiprint ng mga ganong klaseng national ID. So kaya po beware po kayo, no, kung possible po pwede rin po kayong makulong doon sa ginawa niyo dahil nag-reproduce kayo, nag-print kayo, nagpa-print kayo ng PVC. So malinaw na malinaw po na nakasaad dyan, dahil that time po kasi nung last time, balak po din sana na meron kasi kaming printing, balak ko din sana nga na magpa-print ng ganon, kasi nga 'di ba marami po yung walang national ID. So ang ginawa ko is tumawag muna ako sa mismong national ID PSA, kinonfirm ko sa kanila kung pwede ba yon, pwede ba yung mangyari, or possible bang pwede bang gawin yon. So sagot nila sa akin is hindi daw. So pwede daw po tayong makulong kapag ginawa yung ganon, or may nakakita, may naka-screenshot, may pagsabi na tayo ay nagpiprint ng ganon. So kung sa halagang 150 pesos, baka million pa yung gastusin mo. Para tulong po sa inyo yung video na to, don't forget to like, follow, and subscribe para naman po sa mga updated videos natin na ilalabas about sa mga government, and paano yung mga tricks, paano yung mga, kung gusto niyo ng mga ganitong video, so follow niyo po ako para po updated kayo sa mga bagong video po natin na mga informative video. Yun lang po. Thank you.